Guys, at sa ngayon naman, ang ating i-isyuserahin ay pagdidibong ng manok. Paano nga ba magdibong ng manok? Panoorin natin. So, ito nga guys, ito habang manonood ako dito. Ito, kailangan yung manok syempre malinis na. Ayan. Tapos, ititihaya mo siya na ganon. Tapos, kapag natihaya mo na, aayusin mo yung pwesto niya. Ayan. Tapos, ayun o, parang ibubuka mo siya ng ganon. Ipaplat mo siya ba sa sangkalan mo. Tapos, ihiwain mo siya sa likod. Sa likod muna. Tapos, wag mo patatamaan yung sa bandang buntot niya. Yung may bandang puwetan niya. Wag mo patamaan niya. Tapos, pag ihiga mo, tapos, ayun, ibiyakin mo yung hita at iiwasan mo mabutas yung kanyang laman doon sa gilid, sa may singit. Ayun o, simple lang. Kailangan na gagamitin mo dito guys ay matalas na kutsilyo. Ayun o, tapos hahiwaan mo sa may dibdib, diretso. Tapos, ibubuka mo siya ng pag ganon sabay. Ayun o, parang tutupiin mo siya. So, ayun, nakikita nyo yung buto na nakautlaw. Ikakat nyo lang siya ng pathiris na ganon sa may buto, sa may hila. So, ganon lang pala talaga yon. Tapos, ayun o, ikakat mo ng ganon dahan-dahan sa may buto. Tapos, padiretso sa kabila, tapos sabay hihilahin mo. So, yun lang, nakatanggal mo na agad yung pakpak. Ano, ang galing, no? Tapos, dito sa may lieg, ayan, babatanggal mo yung balat para makita mo mismo yung sa may buto niya, sa may pakpak. Ayun o, yung may buto niya sa may pakpak na ganon. Dahan-dahan mo lang siyang ikakat. Yun, tutusukin mo siya, tapos ikakat mo siya ng pag ganon. Yun, padiretso dun sa kanyang likodan. Tapos kakat mo siya pag ganon, parang letter B. Ayan, parang letter B yung style niya. Kasi meron siyang buto dun, di ba? May buto siya dun na maliit sa may gilid. Ayun o, dahan-dahan lang sa may pakpak. Tapos pag ano, tapos diretso dun sa likod. Ayun o, letter B siya. Anong nangyari? Yung cut mo, letter B. Para siyang letter B na ganon. Maganon siya. So, ayun nga guys o. Tapos, hihilahin mo lang siya. Hahawakan mo sa may lieg, hihilahin. Ayun o, hawakan mo sa may lieg o. Tapos, hihilahin mo lang. Parang laman. Laman na yung makukuha mo talaga. So, may iwan yung kanyang sa may ano niya. Sa may purong laman. Ang tawag daw dyan ay tenderloin. Ang tawag dyan ng manok. Iwan siya. Sabi nila, mas masarap daw talaga yung part na yan ng manok na laman. Isa dun sa ibang part ng laman niya. Ayun o, tapos tanggalin mo lang siya. Ang galing talaga guys. Ito yung magandang matutunan para sa mga nagtutusino ng manok. Chicken tusino. Ayun o. O, tapos ikakat mo na sa may pakpak niya. Pag ano, tapos hihilahin mo siya. O. Diba? Ang simple lang pero ang hirap matutunan. Pero alam kong kaya din natin matutunan to. So, tatabi mo muna. So, sa bandang tatanggalin mo yung may puwitan sa may buntutan niya. Tapos babaliin, sabay putol. O, tapos pwede mo na siyang itabi. So, yung buto na yun, magagamit pa yun. Diba? Para sa mga pagpapakulo ng ano, sa pampalasa. Ayan. Tatanggalin mo yung balat sa may leeg. Tanggalin mo yun. Nakakatuwa talaga. Ito sa gustong-gusto ko matutunan din yung pagdidibone ng manok. Ayun, suputulin mo yung may pakpak. Madali lang naman putol kasi may joint naman yun, guys. Ay, may naiiwan siyang laman sa may gilid. Sadya parang naiiwan yun sa ganun, pag hinila. Ayun o, tinanggal yung pakpak. O, di ba? May joint kasi yun, parang doon mo siya puputulin. Tapos tatanggalin mo yung labis na konting laman. Iba daw, magkakaiba pala ang lasa ng parte ng manok. Ngayon ko na nalaman, yung kala ko basta laman, okay na. Pero magkakaiba pala ang lasa ng bawat part nun. So, ayan, tatabi muna natin. Tapos yung may pakpak naman guys, doon sa may joint niya dun sa gitna, ikakat mo lang siya ng patuwid, pahiris lang. Madali lang yan. Para puputulin mo lang siya. May joint din yun dun guys, hindi mo matatamaan yung buto. Ayun o, yun. Diba? Tapos sa may legs, ito pala, ganito pala sa may legs, tutusukin mo na ganon, yung, yung kutsilyo mo, isusunsun mo dun sa ano, sa may buto niya. Tapos babaliin mo siya dun. You know, sa may tuhod, ayun. Diba? Dala yung tuhod, kasama yung tuhod. Tapos, parang iano mo lang yung kutsilyo mo dun sa laman, sa buto. Ibabaybay mo dun sa buto niya. Ang galing talaga guys, kasi purong-purong laman talaga yung manok. Talaga as in na debone talaga siya. Nakakatuwa. Ay, yan. Tapos yung isang legs naman, itong ganitong style naman ng pagkuha niya. O, diba? Tapos babaliin niya yung sa may tuhod. Pwede rin daw baliin, pwedeng hindi. Ayan o. Tapos yung laman, ihiwalay mo siya dun sa buto. Ayun. Alam mo, napakabilis lang, kutsilyo lang na matalas ang gagamitin. Hindi mo kailangan gumamit ng gulok. O, ayan, di ba, tatanggal mo yung tuhod, tapos hihiwalay mo siya.
So, ayan na guys. O, kita talaga na talagang na-debone talaga yung manok. As in, wala siyang natirang buto. Wala siyang nakuha na may buto. Purong laman. So, ang ganda talaga gawin to pagka maggagawa ka ng mga chicken tocino, tapos sa fried chicken, di ba? Tapos yung may pakpak na guys, oh. Pwede naman putulin yan, pwedeng hindi. Nasa inyo na rin yun. So, ayan lang guys. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to ngayon. At ako'y may natutunan din naman at gusto ko rin matutunan pa ang paggawa nito ng actual. Thank you for watching. Bye-bye!